Nasa Cebu na po ang kontratistang si Sara Diskaya para sa kasong may kinalaman sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Isa-isang dumating kahapon sa Mactan Cebu International Airport ang mga inaresto para sa mga kasong kaugnay sa mga umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kabilang dyan ang contractor na si Sara Diskaya na dumating pasado alas 6 kagabi. Bantay sarado silang dinala papuntang Hall of Justice ng Lapu-Lapu City. Ang RTC Branch 27 ng lungsod ang naglabas ng arrest warrant kay Diskaya at siyam na individual na nahaharap sa kasong graft at malversation of public funds. The first court who acquired jurisdiction is Branch 27 because they are the first court that issued warrant of arrest against Mrs. Diskaya as well as the 8 DPW Davao engineers. So kung may ibang courts nga, mag-atubang sila kaso, video call na lang ilang appearance. Unless extremely needed by the court. But normally, video conferencing. Dinala ang mga akusado sa Lapu-Lapu City Hospital para sa required medical check-up bago inilipat sa Lapu-Lapu City Jail. Hindi pinayagan ang media na makapasok sa loob. Pero sa video at photo na inilabas ng NBI-7, makikita si Diskaya na naghahanda ng kanyang gamit na dadalhin sa kanyang selda. Ininspeksyon ng BGMP personnel ang kondisyon ni Diskaya at mga kapwa akusado. Sinuri rin ang dala nilang mga gamit sa kulungan. Ayon sa NBI-7, nagpunta ang dalawang anak ni Diskaya sa korte bago siya ilipat sa piitan. Pagdidiin ng NBI, walang special treatment para sa mga akusado. Iginiit ng mga abogado ng 7 sa 8 iba pang akusado na hindi ghost project ang concrete revetment project sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, taliwas sa inaakusa sa kanila. Naging collateral damage lang daw ang mga kliyente. Apektado rin daw sila sa paglipat ng kaso sa Cebu, lalo't 4 sa mga kinasuhan ay senior citizens. We believe since the alleged crime is committed in Malita, Davao Occidental, we think that the proper venue should be in Malita, Davao Occidental. As to the detention, we are exploring the best place to detain them to emphasize and maximize security, their safety and security. Sa paunang impormasyong nakuha ng NBI, sa January 2026, nakatakdang i-arraign o basahan ng sakdal ang mga akusado. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras.